Hello guys! Welcome to my channel. For today's video, tuturo ko sa iyo kung paano magpadala sa Lalamove. Ako nga pala si Darwin ng Rider Spread TV. Welcome to my channel. So, start na natin. Let's go! Hello guys! So, on muna natin yung ating wifi or data kung anong gamit natin. Tapos, buksan natin ang ating Lalamove apps para maka-access tayo sa Lalamove apps. Ito palang Lalamove apps natin, madadownload natin sa Play Store kung Android po ng gamit natin. Una ay on mo natin ang ating Lalamove apps. Ayan, tapos makikita natin dito, merong now. Click lang natin yung now. Makikita natin dito, may now or later. Kung later yung ipapadala nating item, naka-schedule dito, pwede kayo maglagay ng schedule kung tomorrow. O may oras din dito kung ano oras nyo gustong pick upin sa inyo yung item. Pero kung now naman ang papadeliver nyo, pindutin nyo lang yung now. Tapos, makikita natin dito may pick up location. Click lang natin yung pick up location. Tapos, type lang natin yung address natin na ipapadeliver natin. Kung anong address natin. Kung wari, 56 FC Cruz Pateros. Makikita natin dito, may lalabas dito na address sa baba. Click lang natin siya. Tapos lalagay lang natin dito yung sa address details. Sa baba no, may makita tayong floor or units number. Lagay lang natin yung number ng bahay natin at address. Kung bari, yan yung address natin. Pateros. Yan. Tapos, sa baba ng address natin, may phone number. Doon natin lalagay yung number ng pagpipick upan. Kung saan yung pick up point. Tapos, sa baba nito, lagay natin yung contact name ng pick up point. Kung anong pangalan niya. Kahit hindi naman kompleto yung pangalan na ilagay natin, okay lang. Pag okay na tayo dyan, pindutin lang natin yung confirm. Tapos, next naman, pindutin natin yung drop off location. Kung saan yung pagdadala natin. Type lang natin dito kung saan yung address niya. Kung wari sa Hilpuyat, Makati. Tapos makikita natin sa baba yung address na tinype natin. Click lang natin siya. Tapos, type lang natin dito sa address details yung address ng pagpipick upan. Mas okay kung kumpleto yung address na ilalagay natin para madaling madi-deliver ni rider yung saktong address niya. Yan. Tapos nito, pag nalagay na natin yung drop off ng address na nilagay natin, sa baba nito, lagay natin yung phone number ng pagdideliveran. Dapat tama ilagay natin para makontak ni rider yung pagdideliveran kung nandun na siya sa drop off location. Pag okay na tayo doon sa contact number ng drop off natin, lagay naman natin yung receiver name. Dapat mas maganda kung kompleto ilalagay natin para
pag nandun na si rider doon sa drop off, mas madali niya may deliver yung item kasi kompleto yung pangalan. Mas madali niya mahanap. Pag okay na tayo guys, pindutin lang natin yung confirm. Meron pala ditong add stop. Pag pinindot natin yung add stop, kung wari dalawa yung drop off natin, pwede tayo mag-add ng location ng isa pang drop off. O kaya round trip, pwede tayo mag-add. Pero kung isang drop off lang naman, huwag na natin lagyan. Bali, pinakita ko lang example ng ng add stop natin kung sakaling dalawa or mas marami pa kayo hindi papadeliver. Tapos sa baba nito, mamimili na kayo ng ng sasakyan na gagamitin natin. Kung sasakyan na pwede nyong gamitin na ipapadeliver nyo. Meron dito motorcycle at mga 4 wheels. Para sa malalaking item naman yung iba kung hindi pwede sa motor. Dahil sa motor naman na malilit na package lang. Ang limit lang ang maximum na weight na sa motor ay 20 kilos. 20 kilos lang. At sa box naman 0.5 by 0.4 by 0.5 meters ang laki ng box na pwede i-deliver. Kumari sa papadeliver nyo sa motor, dahil small item lang naman, pag-click natin nun, guys, ganito lalabas. May makikita tayong additional service. Kung gusto nyo mag-avail ng additional service, merong purchase service, wiring service, lalabag isolated box, bali wala naman siyang bayad, tsaka cash handling. Pindutin lang natin yan kung meron tayong additional service. Makikita rin natin dito yung price niya, yung shipping fee natin kung magkano. Makikita natin dito, papansin natin may parang green na na kidlat. Ibig sabihin may siya, surcharge. Pag pinindot natin yung makikita natin yung delivery fee. Bali nangyayari lang tong yung surcharge kung holiday or sa demand ng deliver. Pag marami nagpapadeliver, minsan nagkakaroon siya ng surcharge. Pag okay na tayo, pindutin lang natin yung next. Tapos makikita natin dito may add notes. Pwede tayo maglagay ng notes sa rider. Halimbawa, lagay natin ang ipapadala nyo ay 1 piece of clothes. Kumari isang perasong damit lang yung papadeliver nyo, pwede nyo ilagay yung note doon. Tapos yung order contact number nyo para makontak kayo ni rider kung sakali nagkaroon ng problema yung item niya na i-deliver. Pagdating niya doon sa drop off, makontak nila kayo. Dapat lagay nyo rin yung contact number nyo. Tapos pag okay na yun, favorite drivers first, okay lang kahit hindi mo siya lagyan, optional siya. At sa baba nito may select payment method. Mamimili kayo kung wallet or cash. Kung wallet naman ang pinindot nyo, kuwari meron kayong may laman pa yung wallet nyo, pwede siyang ayun ang pambayad nyo.
or cash naman, pag pinindot nyo yung cash, ilalagay nyo dito kung saan ba pwede nyo ilagay, kung saan pwede magbayad kung sino yung magbabayad, kung si sender or recipient. Kung wari si sender, click nyo lang yung sender. Bali may kita ni rider yon kung sino yung magbabayad ng shipping fee. Kung meron kayong coupon, pwede nyo enter yung coupon code nyo dito para magkaroon ng bawas yung shipping fee nyo. May kita nyo yan dito sa may pricing details, na nabawas yung coupon nyo. Pag okay na, click nyo lang yung review order. Guys, pagkatapos natin i-click yung place order, sila lang mo may maghahanap ng rider na malapit sa area natin. Kapag may naka-accept na ng ating booking, makikita natin yung information ng rider. Pwede natin siyang i-text or tawagan. Tapos nito ay hintayin lang natin na dumating yung rider sa area natin. Tapos bigay lang natin yung item at syempre ang ating shipping fee. Pwede natin siyang picturean kung gusto natin ipadala sa receiver yung picture para malaman niya na napadala na natin yung item ngayon. Magno-notif naman yun sa ating apps kapag na-pick up na ni rider yung item, at ganoon din kapag nasa drop off na siya. Pwede mo rin matrack ang transaction mo kay Lalamove gamit pa rin ang app. Makikita mo dito sa bandang taas sa left side, may 3 guhit. Click mo lang yan, makikita mo lahat ng transaction mo kay Lalamove. So guys, sana ay may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang aking video. Pakilike naman po ang aking YouTube channel and subscribe na din. And hit the notification bell para updated kayo sa mga next na video ko. So guys, hanggang dito na lang. Sa susunod ulit. Bye-bye!